Isang napakalaking balitang yumanig sa bansa ngayong araw matapos mapatalsik sa pwesto si Pangulong Kuting Jr. matapos umanong bumagsak sa isinagawang drug test. Ayon sa hindi pa kumpirmadong ulat, ito raw ang naging mitsa sa mabilis na aksyon mula sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Dahilan upang otomatikong umupo si pangalawang Pangulo Sara Duterte bilang bagong presidente ng Pilipinas. Sa gitna ng pagkalat ng balita, agad namang naglabas ng pahayag ang kampo ni VP Sara na handa siyang gampanan ang tungkulin bilang bagong pinuno ng bansa. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye ng drug test na sinasabing bumagsak si Kuting Jr., marami na ang nagpahayag ng suporta sa bagong pamumuno at umaasa itong magdudulot ng bagong direksyon sa gobyerno. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang hinggil sa issue habang patuloy ang mga espekulasyon sa social media. Inaasahang namang maglalabas ng opisyal na pahayag ang Commission on Elections at Supreme Court kaugnay sa legalidad ng biglang pagupo ni VP Sara sa pwesto bilang presidente. Abangan ang mga susunod na ulat para sa mga karagdagang detalye sa napakainit na balitang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marcos Jr. inilaglag na ng sariling bataan. At ito, may isang video leaked na si Vice President Sara Duterte, video po ni Vice President Sara Duterte na maaaring ikabahala o ikatakot ni Marcos Jr. Naku po, ito na nga, mukhang kinakabahan na sila. At parang ba't ganito? Parang unti-unti na nagkakalaglagan. Parang parang nagkakasikwatan na ho sa loob. Oo, kasi hindi, alam nyo, kasi marami kasi minsan talagang epal-epal dyan eh. Hindi mo ang hirap kaya sa isang kumpanya na marami kang boss. Hindi, sa totoo lang, ang hirap nun sa isa sa kumpanya na parang ang boss mo or ang dapat mong sundin ay 3. Paano kapag yung isang boss mo ayaw dun sa utos ng isang boss? Di yari ka na. Dito nga mukhang ang dito parang nagkakalaglagan na. Oo, kasi parang alam mo yun, kasi may mga balita, ito balita lang naman na parang may manunumpa na. Parang may manunumpa na, hindi natin alam kung kailan darating yung manunumpa na yan, pero may mga balita na parang may manunumpa na ulit. Hindi ko rin alam kung anong sumpa ba tong ano bang klaseng pagsumpa itong mangyayari, no? Hindi ko alam kung manunumpa na ba si Vice President Sara Duterte dahil siya na ang bagong presidente, o manunumpa na si Marcos Jr. dahil pananagutan niya na lahat ng mga kaso na kakaharapin niya sa Pilipinas. So yan po ang ating mga pag-uusapan at i-reveal ho natin ngayon dito sa ating YouTube channel na J. Guevara TV. Yan, welcome back to my YouTube channel. Dami natin pag-uusapan. Alam nyo kanina, may ginawa nga akong video na isa. So nakasama na rin tong video na to. Pero parang gusto ko siyang gusto ko siyang panoorin kasi nga parang nakulangan ako doon sa video na isinagawa ko kanina. At eto nga ho yun, no? Oo, may video tayong papanoorin dyan. Nasaan na yun? Dito ka pala sa kabila. Ayan, dito ka muna. So ito po yung video na yun. Ito yung video na yun na parang nakukulangan ako at parang nagkakalaglagan na nga ho sila, no? Ay, mamaya na pala yan. Ito. Saan yan? Dito tayo. Hindi. Ito. Panoorin natin to. Panoorin natin to. Ito kasi itong video na to, hindi ko masyadong natapos. Hindi ko siya masyadong na-reaksyonan dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, panoorin natin to, itong sinabi niya rito at bigyan natin ng reaksyon. Dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya
Yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. No, hindi, alam nyo itong sinabi ni Vice President Sara Duterte, napaka totoo nito, no. Nakakagulat lang na babanggitin or sasabihin ng Pangulong Ferdinand Marcos na hindi daw mahalaga ang pagpapadrug test. Alam naman ho natin na ang ugat ng gulo rito sa bansang Pilipinas ang drugs or ang droga. Yan na, diyan nagmumula lahat ng ngayon ng krimen na nangyayari sa Pilipinas. Number one na ho yung tawag dito yung droga, yung tawag dito yung pagnanakaw, panggagahasa. So yan po yung mga diyan ho nagmumula yung mga pagpatay sa droga. Pero pagdating sa Pangulong Bongbong Marcos parang wala lang sa kanya o parang baliwala lang sa kanya dai. Oo, kasi parang iniisip niya hindi daw yun ang sapat na tiwala. Samantalang yan nga yung number one na problema sa Pilipinas, tapos bigla mong sasabihin na hindi yun na batayan ng tiwala ng taong bayan. Isang malaking kalokohan no? Isang malaking kalokohan na pagka gano'n, no? So yun, tuloy natin. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Tama. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Yan palakpakan natin yun, no? Oo. Hindi, alam nyo, napakatotoo nun kasi isipin nyo maigi, sa mga nangyayari ho ngayon, talagang mapapaisip ka na kung nasa katinuan pa ba ang presidente. Mapapaisip ka talaga kung tama pa ba iniisip niya, kung eto bang ginagawa niya ayon pa ba sa batas. Kadalasan nga magsimula ho doon sa KOJC siege, wala naman talaga sa batas yung ginagawa doon. Biruin nyo, nagsimula magdadala ka ng warrant of arrest, tapos nag-stay kayo ng halos isang buwan sa loob. Pang search warrant na, kahit nga search warrant ang dala mo, first time in history of the Philippines na may nag-search warrant na umabot ng isang buwan. Oo, sa paghahanap kay Pastor Apollo Siki Buloy. Isa hong malaking kalokohan na yun, no? Yun po yung number one, at eto nga sinunod-sunod na. So kung ikaw ang tatanungin, at kung yung ordinaryong Pilipino lang, kahit bata nga siguro tanungin mo, mapapaisip na ano ba to, nasa katinuan pa ba ang presidente, ba't niya to ginawa? Bakit niya ginagawa ito? Kaya yung tawag dito, pagpapadrug test, yun yung number one na talagang simbolo at katunayan na karapat-dapat ka pang paniwalaan ng taong bayan. Karapat-dapat ka pang pagkatiwalaan. Kasi kung ultimong drug test, tumatakbo ka na, hindi naman puputulin yung ulo mo doon. Hindi naman tatanggalin lahat ng buhok mo, kapiranggot lang. Bakit takot na takot ka? Yun yung pinupunto ni Vice President Sara Duterte dito, na ginagawa na naman ng fake news sa ibang mainstream media. So wala tayong magagawa. Takot siya sa drug test. Bakit nga ba? Yun yung pinakatanong dun, bakit ka takot magpa-drug test? Hindi ka naman mamamatay pag nagpa-hair follicle test ka. Kukuhanan ka lang naman ng gaganyan na buhok, tapos okay na. Antay ka lang ng resulta. At eto pa, di ba? Alam naman natin na hawak nila ang lahat, di ba? Pero bakit ganun, no? Na parang kasi ang kinakatwiran ng mga alagad ni Marcos
Nagpa-drug test naman daw siya at pinakita na. So drug test nga, ay ang hamon hair follicle test. Kasi sa drug test parang 3 months, 1 week, inuman mo lang ng gatas or kung ano-anong wala na daw yung sa dugo na ganun. Wala na daw yun sa ano. Pero kasi yung drug test maaaring parang sa ihi lang ata ang tines doon. Ang hamon nga, hair follicle test para talagang sureball na hindi adik si Marcos. Kaso hanggang ngayon at tinatawanan nga lang niya palagi yan at hindi daw yan batayan. Bagay kung sa bagay, sabi nga ni Marbil, yung mga adik, yung mga gumagamit nga daw ng droga, lalo na yung mga manggagawa, hindi daw maituturing na mga adik yung kasi ginagamit lang daw sa kanilang trabaho. Ang lupit, di ba? Okay, tuloy. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulangan pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay nahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Kaya nang mahirap pa dyan, no? Ang ganda-ganda na ho nung sinimula ni Pangulong Duterte na build project. Tapos ngayon, ni isa, wala na. Ni isa nga na wala na talaga tayong makita build project ni nasimulan ni Pangulong Duterte. Wala na ho, ni isa ho ngayon. Oo, saan ba natin makikita yung mga pondo? May pondo kaso wala nang kumikilos. At wala nang nagpapagawa ng mga katulad, ang daming nakatenga dyan ngayon na mga tulay, mga bagong tulay sa Maynila, bagong mga overpass, underpass, ganun. Wala, nakatenga na, ang dami niyan. Pag pupunta po kayo dyan, makikita nyo. May mga project dyan na hanggang ngayon, nakatenga na lang. Lalo pa siguro sa mga probinsya. Sa iba't ibang mga probinsya, maraming sigurong mga nakatenga diyan. Tapos yung pondo, ang masakit dito, yung pondo ho, na para doon sa build project inilalaan sa ayuda. Kasi nga eleksyon. Sabi pa nga ng COMELEC, yung mga namimigay daw ng pera, namimigay daw ng bigas, hindi pa daw nila pwedeng bawalan daw yon dahil hindi pa naman daw election time. So 'di ba? Sobrang nakakagago lang. Wala Kaya nga natin binoto si Marcos Jr. kasi nga ang pangako niya, itutuloy niya yung build project ni Pangulong Duterte. Na ngayon ang nangyari na build ayuda na Oo, build na yung pinapalaki. Hindi na build ang tawag, bill na. Ay nako, so tuloy natin. Ganda nitong pag-usapan tong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila.
Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yun. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Grabe, no? Kaya ano ngayon kaya talagang yung House, tingnan nyo kung paano sila kada kibot na may ganito. Kita mo ngayon, yung mga congressman, todo ano na naman yung mga congressman todo takip butas na naman. Nadawit na naman sila dito. Tanan kung ano na pinagsasabi ni Ortega. Keso ganito, keso ganyan. Anak ng teteng, sabi ko, wala nga, nagkukumagugog na yung mga loko-loko. Nag-uunahan na makapag-reaction kay Vice President Sara Duterte. Tindinaig pa yung mga vlogger no? Nangunguna si Ortega para lang kasi dito nga nabanggit nga rito ni Vice President Sara Duterte na pinaghati-hatian pala sa Congress yung yung budget na para sa tawag dito DepEd sa mga school project kaso wala na, nasa bulsa na pala nila. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte rinig nyo naman. Baka sabihin nyo mamaya, si Jay Guevara, naman naman tayo. Patawag natin doon sa Tuadcom. Huwag nyo na ako patawag dyan. Ano ba naman kayo? Alam nyo, ako ay, sa susunod, purihin ko kayo. Pag nanaginip ulit ako. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede. Sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pagsunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Grabe. Sinabi namin sa mga senators, nakita niyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng yun para sa school project yun. Tapos ganun lang ginawa nila. Tapos kung pag nasita-sita mo, gagalit. Ang malupit pa rito, pag nangangampanya para daw sa kinabukasan ng kabataan, para daw sa kapakanan ng kabataan, yung parang nga sa kabataan ng mga project ninakaw nyo, mga hype kayo Ang lupit nila, no? Tanginang yan. Bagay. Si impyerno naman bagsak niya. Si impyerno naman bagsak niya. Sige lang, tuloy niyo lang yan. Senators na
tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Ang malapit pa kasi dito, bakit parang hindi to parang laging sinasang-ayunan nito ng Senate at ni Chis Escudero, Senate President Chis Escudero. 'Di ba? Kasi kung alam na nilang may ganon, dapat tinarang na agad nila. Kaso paano haharangin kung sila din nakikinabang no nga pala. Nakalimutan ko. Ganun nga pala yun. Oo nga pala kung ikaw nakikinabang ka rin naman, di ba? Wato paharangin, sayang din yun. Lupit, grabe to. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Tama, oo. Wala ang ginagawa ng gobyerno, puro sa Duterte. Kaya nga ilang beses namin inulit, ito hindi naman tayo against sa mga Duterte, no? Alam niyo yan kung gaano namin kamahal ng Banateros yan. Pero kung iisipin nyo, kung halimbawang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mapakulong si Pangulong Duterte, kung tutusin, nakakulong na nga, anong nangyari sa bayan? Hindi, kahit yung kay Pangulong Duterte na lang anong nangyari? Anong nangyari sa bayan? Diba? Una-una, nagkagulo pa. Nagkagulo ng sobra ngayon. Na hindi nga natin alam, bukas sa makalawa, baka may people's power na. Diba? Yung presyo ba ng bilihin, bumaba ba? Yung bigas, kuryente, tubig, bumaba ba? Yung polusyon sa Pilipinas, nawala ba? Yung mga addict, mga magnanakaw, mga rapists, nawala ba sila? Walang nabago. Yung gobyerno natin nakapokus lang sa mga Duterte. Imbis na pagpokusan nila paano solusyonan ang kahirapan sa Pilipinas, pero wala silang ginagawa. Ganoon sila kalupit. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. We should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad dahil wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil ang isang bansa dapat meron siyang oportunidad na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing. Meron naman, Bibi Sara, maraming oportunidad ng mga politiko. Oportunidad ng mga sindikato. Oportunidad ng mga drug lord. Ngayon nga, mas lumakas ang loob ng mga drug lord, mga tawag dito, mga leader ng mga sindikato dito sa Pilipinas kasi parang hindi naman na sila pinapansin. Wala na silang kalaban. Una, ikaw naman yung laging binabalita ng mainstream media. Yung mga wala nga ngayon wala nga may balita na bumaba na po ang krimen sa Pilipinas. Merong nag-report na bumaba na daw yung krimen sa Pilipinas.
Pero yung lehitimong survey, pangalawa ho. Ang pumasok sa pangalawa at pangatlong spot ang Pilipinas sa pinakamagulong lugar. Tapos yung mga droga, may nagbabiral nga na video ngayon na yung police station nandun sa kabila, yung tumitira ng pulburon nasa kabilang kanto lang. Nasa kabilang kalsada lang. So yung mga adik nga wala na silang takot kasi nga ikaw ba naman sabihin ng chief, ikaw ba naman na isang general, chief ng PNP, sabihin na hindi nga may tuturing na adik yung mga taong gumagamit ng droga dahil ginagamit lang nila dahil sa trabaho. Talaga lalakas ang loob nila. Oo, wala tayong magagawa. Ubos na yung pera. Ubos na ata pera natin. Peace and order. Quality healthcare. Wala. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi nyo yan nakikita doon. Totoo yun. And apparently, tayo lang yung nakakakita. Yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Tama naman, no? Totoo yun. Palakpakan ba? Ang mahirap, tayo nakikita natin yung mga nakaupo, wala. Tangina, no? Hindi kasi grabe rin talaga. Ang galing, hindi palakpakan natin si Marcos. Sobrang galing ni Marcos na mag-manipulate ng tao. Bilib talaga ako sa kanya. Biruin mo, Duterte na. Ito na, Vice President Sara Duterte na yung tawag dito, yung taong na manipulate or nauto or nagamit ni Marcos Jr. Nakakabilib. Kalay mo na paniwala niya. Si PRRD na nga lang talaga hindi niya napaniwala. Si si Vice President Sara Duterte na paniwala niya pero si Pangulong Duterte hindi. No? So talaga ngayon kaya nga hindi rin natin masisisi ang taong bayan kung bakit ganyang kainit. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!